Ito nyo naman yung monstera natin dito. Yan, maaari pong ang reason naman nito is at tayo, ang ginagawa natin, tinitingnan muna natin yung ating mga dahon. Pag wala na talaga po siya, samahan nyo ako ngayong araw na ito kasi pag-usapan natin yung mga dilaw na dahon, kung bakit dapat silang tanggalin, tsaka yung mga ilang so minsan ganito naman yung nangyayari sa dahon, minsan po sa Hello everyone! This is Sir Misinap, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? Kanina kasi pag-isipan namin na maglagay na ng mga pailaw dito sa ating garden, Pero bago yan, nakita ko kasi maraming mga dilaw na dahon, yellow leaves sa ating mga plants, and gusto ko silang tanggalin, samahan nyo ako ngayong araw na ito kasi pag-usapan natin yung mga dilaw na dahon, kung bakit dapat silang tanggalin, tsaka yung mga ilang reason, and kasama yan sa maintenance natin sa ating mga halaman, yung pagtatanggal ng mga dilaw na dahon. Pero sometimes meron akong sinasaalang-alang sa pagtatanggal ng mga dilaw na dahon, Yan yung pag-usapan natin, kaya samahan nyo ako ngayong araw na to. Kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito ay magtanggal tayo ng mga dilaw na dahon. Ayan, isa sa mga reason kung bakit talaga gusto kong tanggalin yung mga dahon. Kasi pag halimbawa nagba-vlog tayo, nakikita, pangit tingnan nung dilaw na dahon, At yan, yun yung isang reason ko. And ngayon nga, pag-usapan natin yan. Tapos paano yung paraan ng pagtatanggal natin, tapos anong mga cause. O yan, pag-usapan natin habang nagtatanggal tayo. Samahan nyo ako, simulan natin dito sa entrada, papasok dun sa ating garden habang nagkukwentuhan tayo. So, isa sa mga natural cycle ata ng halaman ay yung pagkakaroon ng dilaw na dahon, May mga times po kasi na kapag halimbawang nagmamature na yung plants nyo, kailangan niyang maglagas yung dahon or matuyo yung ibang dahon niya, probably dahil sa mga iba't ibang rason, katulad po nung mga dahon na tumatanda na, sobrang matured na, talagang nagiging yellow na po sila, At tayo, ang ginagawa natin, tinitingnan muna natin yung ating mga dahon. Pag wala na talaga po siyang green na pigment dun sa kanyang pinakadahon, tinatanggal na po natin yan kasi hindi na rin po yan gaganda at hindi na rin po babalik sa dati, Wala na siyang chlorophyll at hindi na rin na pakikinabangan ng plants, Kasi as we all know, itong ating mga may beberding dahon na yan yung tumutulong sa paggawa ng pagkain ng mga halaman. So ang ginagawa natin is tatanggalin natin from the bottom yung pinakaganyan nila, Pwede kayong gumamit ng sterilized na knife, pero ako dito naman sa aking garden pinuputol ko na lang ng ganyan, So pinatanggal ko sila kasi napapangitan ako, at nasasagwaan kasi parang hindi healthy yung plants mo kapag halimbawa mayroong mga dilaw-dilaw na dahon, So yan, tatanggalin lang natin yan. Dali lang naman tong tanggalin, Minsan naman yung pagdilaw ng dahon, ang dahilan po niyan is yung overwatering niya, na tinatawag. Kapag halimbawang nag-overwater ka, talagang may chance po na manilaw yung dahon. Kasi ang nangyayari po kasi ay dahil kapag nasobrahan ka ng tubig, yung pinaka ugat po dun sa kanilang paso, nagkakaroon ng root rot na tinatawag, at yung system po nung kanilang ugat ay pumapangit. Kaya po ang nangyayari, naapektuhan yung mga dahon, kaya po siya yellow. So isa po yung rason kapag halimbawa nanilaw yung inyong mga dahon. Tapos minsan naman kapag halimbawa kulang sa araw, yan
may chance din po na manilaw yung dahon, ano. Pero iba naman po yung dilaw ng dahon kapag nasusunog, ano. Medyo may pagka brown po, ano. Dito sa area ko na to, nung aking photos, talagang hindi maiiwasan yan kasi ito talaga tampak sa init ng araw, ano. At hindi ko naman to maililipat na dahil ayan, nakadikit po siya sa ating mga pader, ano. Pero sabi ko nga, pag may nakikita akong madilaw katulad po nito, no, yan, baka maaaring dahil po dyan ay sakit na rin ng halaman, ano. Baka maaaring kulang sila sa iron, yan, meron silang deficiency, no. So ang gagawin nyo naman dyan kapag halimbawang ganyan, titingnan nyo yung lupa nyo, kasi baka yung lupa nyo naman ay talagang matagal na, no, at kailangan ng inorish, no, kasi minsan po kapag halimbawang sobrang tagal na ng lupa, nawawala na yung sustansya, ang nangyayari kinukulang na yung halaman. At the same time po, ito kasing aking lupang ginagamit mataba, no, kaya hindi ko na kailangan mag-fertilize. Pero kung halimbawa po kinakailangan, mag-fertilize po kayo, no. Yung pong pataba na mayaman sa NPK para po maiwasan yung mga deficiency, no, sa dahon. At kung halimbawa naman po na meron pang natitirang mga ganyan green, wag nyo na muna pong tanggalin, no, kasi maaari pong bumalik yan sa pagka-green kapag na-solve nyo po yung problema nyo sa halaman. Pero kung halimbawa po na talagang dilaw na yung mga dahon, tanggalin nyo na po yan, ano. At yan po ay talagang hindi nababalik sa dating kulay. So ayan, ang dami na nating nakukuha, no. Mamaya ako na lang papalinis, ano. Nilalaglag ko na lang muna sa baba yung mga nakukuha nating dahon. Wala, dito pa rin. Ito syngonium naman, ano, kulay dilaw yung dahon. And ito rin naman, kita nyo, no, minsan akala ko nga, wow, nagbavariegate. Pero hindi ko alam, meron na palang problema yung halaman ko, no. So ito, kita nyo, meron pa siyang green pigment, pero feeling ko ang problema nito is meron lang something, no, sa kanya. Wala na pong nakukuhang nutrients mula po dun sa kanyang lupa. So ikutin pa natin yung ating garden at tingnan yung mga dilaw na dahon. Minsan naman po pag halimbawang kulang sa araw, ano, possible din po na yung mga dahon nyo ay manilaw. Kasi nga po, dahil po sa hindi sila nabibigyan ng enough na sunlight. So ang gawin po natin is tanggalin natin, ano, kasi kailangan po din ng halaman ng room for growth, no. Pag halimbawa pong hindi nyo tinanggal to, maaari po na yung sustansya din pumunta pa dun sa mga stem, ano, at maagawan pa ng energy yung inyong mga plants. At the same time po, pag sobrang crowded na po yung inyong mga plants, hindi po makakapag pasok dyan yung hangin, ano, yung aeration na tinatawag, talagang hindi dyan makakaikot, makaka-circulate yung hangin. So tanggalin natin para lumuwag-luwag naman siya, no, at makahinga po yung inyong mga halaman. At the same time, kung halimbawa ito pong dahon na ito, no, talagang natatakpan na yung dilaw na dahon, natatakpan yung isang green na dahon. Kung halimbawa yung sunlight na source mo, yan, natatakpan pa yung isang dahon mo dito, mangyayari po dyan, maapektuhan yung iba pang dahon. Kaya tanggalin na rin po natin, ano. So katulad nito, overcrowded, no, maaaring dahil sa overcrowded na po yung ating halaman, ang nangyayari po is hindi na po nakukuha to ng magandang araw, and maaaring yan yung reason kung bakit siya naninilaw, ano. So minsan pinababayaan ko, nakita nyo ang dami ko dito mga brown, ano, kasi minsan hindi ko napapansin na, no. Pero may times talaga na tayo ay nagtatanggal ng mga
yellow na leaves, no? Pero kung halimbawa hindi ko siya mapansin, mangyayari magiging brown na yan at mabubulok dyan, ano? Kaya lang po, sabi ko nga, kapag mayroong mga ganito na bulok na dahon, yan po ay pinagsisimulan din po ng mga sakit, ano? Ng mga aphids, yan, mga insekto at pinamamahayan ng kung ano-ano, no? Kaya dapat din po tanggalin nyo, dahil kung hindi nyo to tatanggalin, baka pumangit yung halaman nyo dahil naman po dun sa mga kumapit dito na mga insekto, no? So ayan po, tanggalin pa natin yung mga dito na mga yellow na leaves. Ayun, no, dun sa may mataas na yon, laki ng ating tapos dito, ayun, nakita nyo, ay nako, eto ang laki, hirap abutin. Madali naman siya matanggal. Laki nitong dahon na to na nag-yellow na leaves. Sabi ko minsan nga yung maturity rin apektado yan, ano? At ayan yung ating leaves na yan nakuha natin. So eto naman, kita nyo naman yung monstera natin dito. Yan, maaari pong ang reason naman nito is fungus, no? Minsan yung water fungus na tinatawag, yung mga black na spot, yan po talagang naapektuhan, ano, pag nag-over water tayo ng halaman, ano. So tanggalin na rin po natin yan para tumubo po yung ating mga bagong mga suloy dyan, ano, ng halaman. So minsan ganito naman yung nangyayari sa dahon, ano. Minsan po sakit na, no, fungus po yung nangyayari. Ang gagawin po natin is kailangan nating tanggalin, ano, yung ating dahon, kasi po maaari pong makahawa pa yan dun sa ibang matitinong dahon natin. Kita nyo naman ito, tingnan nyo, magkatabi sila, maaaring mapunta dyan yung sakit, ano. Kaya importante din po na tanggalin natin kung halimbawang may mga fungus na po at nanilaw yung ating dahon, ano, para hindi mahawa yung mga healthy leaves na katabi niya. And sa pamamagitan po niyan, mas gaganda at talagang magiging malusog yung ating halaman. So ayan, o, tingnan nyo, yun yung mga water fungus tinatawag. So tanggalin din natin yan, oh. Look, yan, may mga black na spot. Yellow siya pero may black na spot. So ito po nangyayari minsan kapag halimbawa ganitong panahon, tag-ulan, ano, marami pong namumuong fungus dun sa ating halaman. Iwas nyo po yung paghawak, tapos hahawak nyo sa mga ibang plants din, ano, para yan hindi siya maganda hawa-hawa. Ang importante po, kung halimbawa nagkaganito po na talagang merong ganyan yung inyo, tanggalin nyo na po. Tapos po ugaliin nyo po na mag-spray ng fungicide, ano, nang sa gayon po maiwasan natin yung mga ganito, no, sa ating halaman. So probably isang beses sa isang buwan mag-spray po kayo, no, ng fungicide, lalo na ngayong ulan ng ulan, talaga pong magandang meron pong panlaban yung ating mga halaman para hindi po dumilaw at magkaroon ng ganito yung kanilang mga dahon. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video and I hope meron kayo natutunan. Dami ko nakuha mga dilaw na dahon dito, no, sa ating video ngayon. At yan, thank you so much po sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!